San Miguel Beermen meron ng import para sa paparating na Commissioner's Cup ngayong 50th season ng PBA. Nauna na nilang option o first option nila na si Benny Boatwright, unavailable at nasa KBL pa rin. Christian Wood, priority umano ang NBA return kaya tinanggihan ang offer ng San Miguel Beermen. Pero ang bagong import ng San Miguel Beermen ngayong Commissioner's Cup andito na sa Pilipinas at nanood pa ng Game 4 ng PBA Finals. Sino ang nasabing import? Iyan ang mga pag-uusapan natin ngayon kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Unavailable pa rin ang first choice ng San Miguel Beermen para maging kanilang import sa paparating na Commissioner's Cup na si Benny Boatwright. Kasalukuyan pa rin kasi ito naglalaro para sa Jogu Kogas Pegasus sa Korean Basketball League at tinatayang hanggang April 8 pa ito matatapos sa paglalaro sa nasabing liga at sa nasabing koponan. Nasa ilalim ng team standings ang kanyang koponan sa KBL at malamang hindi na ito papasok ng playoffs kaya halos sigurado na nga ito na April 8 ay ang kanyang magiging last playing day sa KBL. Malelate lamang ito ng isang buong buwan bago ito tuluyan na makabalik sa San Miguel Beermen ngayong paparating na Commissioner's Cup na mag-uumpisa naman sa March 11, 2026 na kung saan conflict pa rin sa schedule ng KBL na hanggang April 8 ang last playing date. Kaya naman nananatiling first choice ng San Miguel Beermen itong si Benny Boatwright bilang kanilang import ngayong Commissioner's Cup dahil na rin sa unlimited height ceilings para sa mga imports. At itong si Benny Boatwright ang huling import na nagbigay sa San Miguel Beermen ng championship sa Commissioner's Cup noong 2023. Bukod sa familiarity sa style of play ng San Miguel Beermen, ay meron na rin itong chemistry sa mga kakampi niya na natira mula pa nung sa 2023 squad sa pangunguna ni Coach George Gallant. Kaya hindi na masyadong mahihirapan pagdating sa chemistry ang San Miguel Beermen kapag si Benny Boatwright na ang kanilang naging import ngayong Commissioner's Cup kapag natapos na ang kanyang KBL stint sa April 8. At dahil nga magko-conflict ang schedule ng KBL at opening ng Commissioner's Cup ngayong 2026 ay sinasabing kukuha muna ng temporary import ang San Miguel Beermen habang hindi pa available ang kanilang first choice na si Benny Boatwright. At kapag okay na nga o tapos na ang kanyang stint sa KBL ay agad-agad itong tutulak dito sa Pilipinas para matuloy na ang kanyang pagbabalik sa PBA sa San Miguel Beermen. Sa ating mga naunang balita, pinupursige ni SMC Sports Director Alfrancis Chua na makuha sana ng San Miguel Beermen si Christian Wood, ang isang NBA veteran, para maging import nila ngayong paparating na Commissioner's Cup. Okay sana itong si Christian Wood dahil NBA veteran niya ito at babagay sa style of play of offense ng San Miguel Beermen dahil isa itong kilalang strict 3-point shooter na halos pareho din ng laruan ni Benny Boatwright na pupwedeng maglaro bilang stretch 4 hanggang small forward at kakayanin din namang magsentro kung kinakailangan. Pero tumanggi na ito sa offer ng San Miguel Beermen at sinasabing priority nito ang kanyang NBA comeback at sinusubukang humabol sa deadline ng NBA na conflict naman sa schedule ng PBA Commissioner's Cup para sa deadline ng submission ng final lineups ng 30 teams sa NBA. Kaya yan ang sinasabing dahilan kaya maaga pa lamang ay talagang tumanggi na itong si Christian Wood sa offer ng San Miguel Beermen para maging kanilang import ngayong paparating na Commissioner's Cup. At ang isa pa sanang option ng San Miguel Beermen para maging kanilang import ngayong paparating na Commissioner's Cup na si Jay Crowder ay ganun din ang nasabing sitwasyon na tumanggi muna sa offer ng San Miguel Beermen dahil priority nito ang kanyang NBA comeback. At kagaya rin ni Christian Wood ay nag-aasam na makabalik sa NBA ngayong season bago ang deadline ng final submission ng lineup ng 30 teams na involved sa NBA. Bagamat undersize ay okay sana itong si Jay Crowder dahil kaya nito maglaro hanggang stretch 4 at pwede pa nilang gamitin hanggang Governor's Cup. Kung maganda sana ang ipapakita nitong si Jay Crowder sa San Miguel Beermen bilang kanilang import ngayong Commissioner's Cup. Mataas din ang kanyang 3-point accuracy na bagay sa style of play ng San Miguel Beermen at kayang maglaro sa tatlong positions mula shooting guard, small forward hanggang stretch 4.
na kailangan ng San Miguel Beermen para sa kanilang import ngayong Commissioner's Cup at ganun din sa Governor's Cup. Kaya kagaya ni Christian Wood, tumanggi ito sa offer ng San Miguel Beermen para sa kanyang priority na NBA return na conflict naman sa schedule ng Commissioner's Cup ngayong 50th season ng PBA. At dahil hindi pa nga available itong si Benny Boatwright para sa San Miguel Beermen kapag nagumpisa na ang Commissioner's Cup ngayong March 11, 2026, dahil sa kanyang kasalukuyang paglalaro sa KBL o Korean Basketball League sa Jogo Kogas Pegasus na kung saan hanggang April 8, 2026 ang last playing date ng kanyang kupunan sa KBL, at hindi naman papasok sa playoffs ang kanyang kupunan dahil nasa ilalim ito ng team standings ng nasabing liga. Kaya sinasabing kukuha muna ng temporary import ang San Miguel Beermen habang hindi pa available sa kanilang kupunan itong si Benny Boatwright sa umpisa ng Commissioner's Cup ngayong March 11, 2026 hanggang April 8, 2026. At ang kanilang kukuhaning import ay ang dati na nilang import nung nakaraang 2024 o 49th season Governor's Cup na si Jordan Adams. Ibabalik pansamantala ng San Miguel Beermen ang kanilang import nung nakaraang Governor's Cup na si Jordan Adams ngayong paparating na Commissioner's Cup na mag-umpisa na sa March 11, 2026. Temporary import lamang ang label dito ng San Miguel Beermen dahil unlimited nga ang height ng import ceiling ngayong Commissioner's Cup at magiging undersized talaga itong si Jordan Adams para sa kanilang kupunan dahil 6'5" lamang ang height nito at siguradong manliliit sa mga imports na makakalaban niya ngayong Commissioner's Cup. At dahil temporary import lang naman ang kinakailangan ng San Miguel Beermen, ay minabuti nga ng management ng kanilang kupunan na itong si Jordan Adams na lang ang kuhanin kaysa kumuha pa ng ibang high caliber imports. Dahil sinasabing nakareserba na nga yung posisyon ng import nila ngayong Commissioner's Cup kay Benny Boatwright kapag natapos na ang kanyang stint sa KBL. At bagamat undersize ito sa height na 6'5" itong si Jordan Adams, napakalapad naman ang katawan nito, nakakayaning maglaro ng power forward para sa kanilang kupunan na siyang naging role nito nung panahon ni Coach George Gallant bilang coach ng San Miguel Beermen noong 49th season Governor's Cup. At sa pagkakataong ito kay Coach Leo Austria ay malamang na ganong role pa rin ang gampanan nitong si Jordan Adams dahil na rin sa kanyang build na malapad ang katawan at 6'5" na height. Nakagaya ng ang ating nasabi na bagamat undersize ay sanay maglaro bilang power forward dahil minsan niya nang itong nagawa sa San Miguel Beermen noong 49th season Governor's Cup. Hindi ganong kabilis at hindi rin naman ganong kabagal itong si Jordan Adams, pero mautak itong maglaro at alam gamitin ang kanyang malapad na katawan, lalo na sa kanyang pagsalaksak at pagposte sa shaded lane. Napakaganda rin ang accuracy nito pagdating sa 3-point area na kailangan ng San Miguel Beermen dahil na sa kanilang opensa kung saan primary option pa rin si Junmar Fajardo at naghahanap palagi ng mapapasahan lalo na sa 3-point area kung saan isang strict shooter ang kagaya nitong si Jordan Adams ang kinakailangan ng import ng San Miguel Beermen. Pagdating naman sa depensa, maaasahan din itong si Jordan Adams dahil yung kanyang malapad na katawan ay mahirap tibagin sa ilalim at siguradong hindi ito titilapon pagdating sa banggaan sa shaded lane sa depensa. Sa kanyang naging previous stint sa San Miguel Beermen noong 49th season Governor's Cup ay pansamantala itong pinalitan ng San Miguel Beermen ng isang laro ni Sheldon Mack na hindi naman nag-click sa San Miguel Beermen dahil sa napakababang scoring output niya sa kanyang debut game. At dahil ito ang kanilang original import ay agad-agad itong binalik ng San Miguel Beermen na naging daan para makapasok sila sa quarterfinals sa Governor's Cup noong 49th season. Pero dahil sa isang leg hamstring injury na nakuha niya bago ang playoffs ay napilitan ng San Miguel Beermen na palitan siya dahil posibleng maraming games ang mamiss nito kung hihintayin ng San Miguel Beermen na maghilang kanyang hamstring injury at magbabayad sila ng penalty kung maglalaro sila ng walang import sa Governor's Cup nung nakaraang season. Kaya napilitan silang palitan ito at ang kanilang ipinalit naman noon ay si EJ Anosike na nakapaglaro sa kanila mula quarterfinals
hanggang semifinals kung saan natalo sila sa Barangay Ginebra San Miguel. Dahil nung mga panahon na yon ay nangangapa pa si EJ Anosike at napakababa ng 3-point accuracy na sana'y kailangan ng San Miguel Beermen nung mga panahon na yon sa semifinals kontra sa kanilang sister team na Barangay Ginebra San Miguel na merong isang Justin Brownlee. Kaya naman ngayon sa pangalawang pagkakataon, at dahil temporary import lang naman ang kinakailangan ng San Miguel Beermen ngayong Commissioner's Cup hanggat di pa available si Benny Boatwright, ay ito ang si Jordan Adams ang kanilang kinuha bilang import ngayong Commissioner's Cup para hindi na rin mahirapang mag-adjust sa kanilang style of play at ganun din sa chemistry ng kanilang kupunan dahil andun pa rin naman halos lahat ng mga players noon na teammate nitong si Jordan Adams sa 2023 Governor's Cup lineup ng San Miguel Beermen ay naandito pa rin sa present lineup ng San Miguel Beermen ngayong paparating na Commissioner's Cup. Maliban lamang kila Wami Chongson, Andreas Cahilig, JM Calma, Royce Mantua at Chris Miller na wala pa sa kanilang kupunan last Governor's Cup noong 49 season nang maging import nila itong si Jordan Adams. Masasabing magaling din itong si Jordan Adams dahil minsan na itong miscore ng 49 points sa kanilang laban kontra Rain or Shine Elasto Painters noong 49 season Governor's Cup at ilang 3-point shots din ang pinakawalan nito sa nasabing laro na nagbigay ng panalo sa San Miguel Beermen noong mga panahon na yon sa tulong na rin ng last buzzer beater attempt ni Junmar Fajardo na nagselyo sa panalo ng San Miguel Beermen kontra Rain or Shine Elasto Painters sa elimination round ng Governor's Cup noong 49 season. Huli itong naglaro bago ito kuhanin ng San Miguel Beermen ngayon sa Dewa United sa Indonesian Basketball League kung saan nag-average ito ng 24.1 points, 7.1 rebounds at 4.1 assist para sa nasabing kupunan na nakuha ang championship sa Indonesian Basketball League last 2025. At dahil available na nga ito ngayon at siguradong ito rin ang kanilang gagamiting import para sa paparating na Governor's Cup naman, ay naandito na nga sa Pilipinas itong si Jordan Adams at sa katunayan, sa Game 4 ng laban ng San Miguel Beermen kontra TNT Tropang 5G sa PBA Finals ngayong All Filipino Cup, ay nasa likod na ng bench ng San Miguel Beermen itong si Jordan Adams at mag-uumpisa na rin mag-practice sa kanilang kupunan sa mga susunod na araw bilang preparasyon na rin nila para sa paparating na Commissioner's Cup na mag-uumpisa na nga sa March 11, 2026. Inaasahan na sa pansamantalang magiging import ng San Miguel Beermen sa Commissioner's Cup itong si Jordan Adams ay makakapagbigay ito ng panalo sa San Miguel Beermen, lalong at gusto nilang bawiin ang Commissioner's Cup title sa TNT Tropang 5G na huling nanalo ng nasabing Commissioner's Cup trophy last 49 season ng PBA. At dahil temporary import lamang itong si Jordan Adams at first choice na rin nila o first listed sa PBA, kung sakaling hindi na magkiklik si Benny Boatwright sa kanilang kupunan, ay maaari naman nilang ibalik itong si Jordan Adams dahil under sa rules ng PBA ang first listed nilang import sa kanilang official lineup ay pwede nilang deactivate o ilagay muna pansamantala sa reserve o injured list. At kung gugustuhin nila itong ibalik, ay pwede dahil ito ang kanilang first listed import ayon sa PBA rules. Ganyan ang nangyaring sitwasyon din last year dito kay Jordan Adams kung saan siya nga ang unang listed import ng San Miguel Beermen at nang bahagyang hindi nila magustuhan ang laro nito, ay pinalit nila si Sheldon Mack na isang laro lamang tumagal sa San Miguel Beermen. At nang hindi rin nila magustuhan si Sheldon Mack ay agad-agad na binalik si Jordan Adams sa kanilang lineup na pinatunayan naman na sa kanyang kupunan na deserve niya ang pagiging import ng San Miguel Beermen sa Governor's Cup noong last 49 season ng PBA. Alam na umano ni Jordan Adams na temporary import lamang ang kanyang arrangement bilang import ng San Miguel Beermen ngayong paparating na Commissioner's Cup. Kaya alam umano nito na anytime na dumating na nga si Benny Boatwright dito sa Pilipinas ay agad-agad na siyang papalitan nito kahit pa maganda ang kanyang nilalaro para sa San Miguel Beermen. At dahil nga siya ang first listed height at siya lamang ang pupwedeng bumalik na import ng San Miguel Beermen, ay hindi na umuno ito alis sa Pilipinas at patuloy na magpa-practice sa San Miguel Beermen bilang preparasyon naman sa Governor's Cup kung saan ito talaga ang kanilang magiging main import sa nasabing last conference ng 50th season ng PBA na posibleng mag-umpisa naman sa September 2026 kung saan matagal nang hindi nakapanalo ng championship ang San Miguel Beermen
mula pa nung panahon ni AZ Reed bilang import ng San Miguel Beermen sa Governors Cup. Anong opinion mo dito sa desisyon ng San Miguel Beermen na kuhanin muna bilang temporary import itong si Jordan Adams ngayong paparating na Commissioner's Cup habang hindi pa available ang kanilang first choice o original choice na import na si Benny Boatwright? Nakasalukuyan pa rin naglalaro sa KBL at hanggang April 8 ang last playing date sa nasabing liga at kupunan bago ito makabalik sa PBA ngayong Commissioner's Cup. Tama ba ang kanilang naging desisyon na kuhanin ang kanilang dating import na bagamat undersized sa height na 6'5" ay very effective naman sa 3-point area at kayang maglaro ng power forward o stretch 4 na kailangan ng San Miguel Beermen ngayong Commissioner's Cup? Matutulungan kaya nito ang San Miguel Beermen na makakuha ng mga panalo sa nasabing conference kahit nga undersized ito at siguradong malalaking import ang kanyang makakalaban? Dahil na rin sa unlimited height ceiling ng mga import sa Commissioner's Cup. At ganun pa rin kaya ang laruan ni Jordan Adams na may papakita niya sa San Miguel Beermen na minsan ang gumawa ng 50 points kontra Blackwater Bossing last Governors Cup at 49 output naman kontra Rain or Shine last Governors Cup din. Na mga hindi makakalimutang laro nitong si Jordan Adams sa San Miguel Beermen sa PBA last 49 season Governors Cup. At kung sakali man na hindi na magkiklik si Benny Boatwright sa kanilang kupunan na maaari namang ibalik itong si Jordan Adams, kahit nga undersize ito ay matutulungan kaya niya ang San Miguel Beermen na makapanalo ng championship ngayong Commissioner's Cup at maibalik sa kanila ang titulo na huli nilang napanalunan noong 2023 Commissioner's Cup sa pamamagitan ni Benny Boatwright. Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.